Magandang gabi, mga kalingap, mga kaibigan, sa lahat ng viewers natin. Yan po, andito tayo sa farm. At ganito ang view dito. At ito po, 7:41 ng gabi. At ito po, ang naabutan ko dito. Kasi galing po ako doon Kalakuyan Ninyo sa bahay nila doon sa baba, sa sentro. Kasi hinatid namin yung kapatid ni Ate Grace. Doon kasi sila natutulog, doon sa bahay nila Kuya Ninyo. So ito, ginagawa niya na pala dyan, architect. Grabe si architect, kahit gabi nagtatrabaho. Ma-birthday na kasi si Ate Grace. Ma-birthday na, ilang tulog na lang. Ito kasi ang problema dito, walang CR. Kaya salamat kay Tita Cora, Tita of Canada, kasi naisip niya po ito para sa amin dito sa farm. Yung CR kasi napunta pa kami doon sa sentro, doon sa bahay nila Kuya Ninyo. At kung saan yan. Kaya ito, mabuti okay na dito yung Poso Negro. Tapos ginagawa na, yan pati si Eric nandito. Si Jim lang wala ngayon. At umuwi na doon sa bahay nila. Bukas na naman yun. Grabe, nag-overtime sila overnight. At yung mga baboy dito tulog na. Pinakain ito ni architect kanina. Tulog na. Yung mga baboy sa farm. Mahimbing ang kanilang tulog. Pati yung mga manok. Wala na, nagdapo na sa mga puno yung iba. Yan sa gilid, ayun o. Si Eric ang naghahalo dito. At nag-aasingkada sila ng hollow blocks. Mabuti na, iatid na ni Buludoy. Kailangan lang pala may bayad na kagad. Ayan, shoutout kay Buludoy. Yung kalabaw niya, kasi sabi niya yung kalabaw, hinahanap yung anak. Hinahanap yung anak. At iba yung kalabaw ni ay. Naiyak mo daw yung nanay. Naiyak yung nanay. Hindi mahanap yung anak. Kaya hapon na naka-deliver ng mga hollow block si Buludoy. Yan. Grabe. Kahit gabi nag-aasintada. Sana sakto yung hollow blocks. Meron pa doon. Yung iba doon, nandun po sa unahan. Yung mga plywood na ihatid na po dito. Naihakot na din ni Buludoy gamit yung kalabaw niya. Kaya ito, tinatapos na po itong CR para magamit na. May flooring na agad dyan. May flooring na yung baba. Matigas man pala yung niya, lupa. Pero dapat nakaano siya para maganda pag mapaligo. Hindi madudumihan ng paa. Talagang tinatapos na po itong CR para magamit na. Kasi pag umaga po, busy po sila doon maghapon sa ginagawang lote. Andun yung mga materyales na gagawin po, nag-layout na kanina. Kaya ito na muna, isiningit nila to kahit gabi. Grabe, masipag itong karpintero. Siguro ito ay may bonus ito kay Tita Cora. Pag napanood dito ni Tita Cora, lalo na si architect, ma-birthday na si Ate Grace. Sa 23, ilang tulog na lang, birthday na ni Ate Grace. Bahala na kung anong plano namin sa birthday ni Ate Grace. Yan po. Si Nick nandun. Nagsama sila doon kala Ate Grace sa sentro, doon sa bahay nila. Kasi sinamahan yung mga bisita namin ngayon. Yung ate na Ate Grace, yung kapatid niyang isa, pati yung pamangkin kami doon. Kaya ang naiiwan dito ngayon si Eric, si Kuya Ninyo, kami dito nagbabantay sa farm. Pero pag umaga, nandito na naman sila lahat. Yan, magkakasama kami dito. Sama-samang naglilinis, nagkakain, nagluluto. Yan. Marami po kasi kami dito. Yung mga kapatid ni Lavi nandito din po. Yung asawa ni Eric, si Jandy,
sunod kay Labi Daniela. Pati si Janine nandito din po. Mga kapatid niya, anak ni Mami Dalia. Kaya sama-sama kami dito. Nagsisiksikan kami doon sa taas po na yun. Oh. Ito po. Nakita ito ni Tita Cora. Kasi nag-video call siya nung nakaraan. Nung isang araw. Kanina pala. Nakita niya wala pang dingding. Yan po. Nakita niya na ang tinataklob lang namin, no, may mga kurtina, mga kumot na nilalagay. Andito na po. Dito sa labas ng farm, ito yung hollow blocks. Hardiplex, hindi pala hardiplex, crocodile, pang sahig. At andito na. Yan po. Magagamit na to, kakabit na to nila architect. So yun po. May alaga kaming aso dito. Kaya may bantay pag gabi. Tinabingan muna po. Stay na lang kayo, Riner. Yun na sa sako. Yung unang deliver dito. Dinigdalang ko kayo. Ito po. Magpakain tayo ng baboy. Ito na po yung ginagawang CR. Yan, dadagdagan pa po ito ng asintada. Andun yung mga hollow blocks. At yung semento na natitira nandun pa. Hindi pa naidadala dito. Hindi pa nahila ng kalabaw. So ito po yung ginawa nila kahapon. Kagabi. Yan. Kahit gabi nagawa sila. Sila Kuya Ninyo at si Riner. Yan, grabe kahit gabi. So ito, kunti na lang to. Mga ilang patong na lang. Para talagang hanggang taas na siya. Yan po mga ilang patong ng hollow blocks. At mga flooring dito sa baba para magamit na po ang CR. Yan, salamat po ng marami kay Tita Cora, Tita of Canada, maraming salamat po. At yun din po, may kakabit na din po yung mga plywood. Yan po paikot. Ito po guys, sa lahat ng viewers natin mga kaibigan, update dito po sa ginagawang bahay dito sa sariling lote natin. At maraming salamat kay Ninang Ana ng Michigan, USA. Yan, sa lahat ng
blessing po na isinara niya po dito sa bahay at lote na ginagawa po dito sa bahay. Ito na po yung update ngayon. Ano, inuhukay yung isang paglalagyan ng poste at yun, nagagawa na sila dito ng mga pang ano po, yung bakal. Ano, pinuputol na ni Eric yung mga bakal. Lagayin niya ng ano ko yun nyo. Ay, apakan. Mataas. Ah, ito. Ay, maging Mahirap paging mahirap. Mahirap paging mababa daw. Ano kasi nag-aasintada na sila dito. Ano, ito na, isa na lang ang pintuan. At isang kwarto na lang kasi ito. At madagdag ng isang kwarto po dito sa part na to. Ano? Para maging dalawang kwarto. So ito, yung part na to para magiging balkon siya dito sa part na to. Sa gilid na to. Pero ito yung pinakasala niya. At dining. At yung CR doon po sa side na yan. At yun po, malalim na din po yung hukay ng Puso Negro. Gano'n na kalalim ko yun ninyo? Lalim ng masyado. Ito, malalim-lalim na. Yung Puso Negro, tas malaki-laki po siya. Ayan. At ito, yung mga pang-forma pag nagbubuhos po ng poste. Kasi ito po dudugtungan pa to. Dudugtungan pa yan ng poste. Ng buhos. Yan. Sa taas para hanggang doon po. Yan po, nag-aasintada sila dito. Yan no. Kitang-kita na yung kabuuan. Itong isang kwarto. At dire-diretso na po yan dito. Malagyan na ng mga bakal. Pag nahukay na dito sa kabila na yan. Tapos dito, yan po. May ano po yan dyan, yung pampatibay. Mga pang footing, mga bakal, bato. Yung malalaking bato na nandun. Mga apple size. So, yun po. Unti-unti po ay mabubuo po ito. Ito po. Naputol na yung mga bakal kasi pang anilyo yung iba. Yan po, yung 10mm yan ano, pang anilyo, pang ano, yung paikot na yan no, pang barbox, parang ano siya, yung lagi po dyan sa poste. Yan po, ito mga buhangin na nabili natin kahapon, bagong dating, 5 cubic po lahat yan. Yan, and mga bato, yan po yung mga semento, marami pang mga gagamitin dito na semento. Yan po dito po, ma-layout po dito ulit ng 2 pang poste, isa dito at dito po sa part na to para sa isang kwarto. Yan po, isa po yan dyan kasi para 2 na yung kwarto. Medyo maliit kasi paghahatiin pa sa gitna yon. Tapos ito pong matita ng space dito, yan po, pahaba hanggang doon. Yan yung magiging place natin ng reception, no? Yung gramada pag kinasal po kami ni Lavi. Kaya yun po, malinis po kami dito. Kailangan pang linisin itong mga basura dito sa gilid, yung mga bunot ng nyug, susunugin pa yung iba dyan para malinis po. Kaya ito, unti-unti ay lumalaki. Apo, nagtataas na yung
mga hollow blocks. Ayun pa yung mga hollow blocks po na na-order natin. Yan. Salamat po ng marami kay Tita Ana ng Michigan, USA. Shoutout po sa kanyang pamilya na nanonood din po, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kapatid po dyan sa Amerika. Shoutout po sa inyo, laging nakasubaybay. And shoutout din natin yung nag-comment po na tiyahin din ni Tita Ana. Yan, nanonood din palagi sa vlog natin. Pa yung mga semento. Kasi nung nakaraan po, nag-order tayo, nagpa-deliver ng mga mahigit 25 na sako nito. Ito, nabawasan na naman siya kasi ginamit na po dito. Ang taas na oh, yung sa kwarto. At yun po, dito na yung layout. Dire-diretso na po yan dyan. Yung dalawa naguhukay. At si Eric, siya yung nagpuputol ng mga bakal dito. At yun, nag-aasintada si architect, tapos si Riner. At yung dalawa po doon, pakyawan po yun na trabaho nila doon sa gawa ng Poso Negro hanggang sa matapos po yun. Sila din yung gumawa po sa farm. Iba po ang ano nila doon, talagang yan, ang bayad natin doon pag natapos na nila mahukay lahat. Ang dalawa po sila doon nagagawa, naghuhukay. Ito po, lawak itong kwarto na to. Nakasya na dito ang mga gamit. Tulad ng Dora box, ang ibang mga gamit. Ay, hollow block Noy. Hollow block. Hanggang saan ang pinakataas niyan, anong architect ng ano na ang tawag dito? Hindi, yung pinakataas ng asintada ng ano bahay sa first floor, yung pinakauna. Hanggang saan? Hanggang dyan pa yan, ang taas ng hollow blocks. Hanggang dyan pa. Ayun. Yan. So, eto. Yan, mataas po pala ito. Hanggang dyan pa. Kailangan pala natin dito ng marami pang hollow blocks. Kasi mataas pa ito. Hanggang dyan pa sa taas po niyan. Kasi ito po bubuhusan pa po yan. Yung ibang part dyan. Yan. At ito, isa pa ditong kwarto. Talagang maraming hollow blocks ang kailangan. At lalo na dito, pag diretso na. Yan. Ito, pati yung kapatid na Ate Grace na bunso. Nag-sideline na din dito habang nagbabakasyon. Yan.
Parang hindi mo yung bintana, grand hotel. Pero maging dosi. Ano daw? Kira. Ano mo na yun? bakal. Babaw. Mga kaibigan, yung update dito sa ginagawa, yun po yung isang kwarto dito ay nagtataas na po yung asintada, ganyan po. Ganyan po po yan sa taas po na yan. At doon po, isang kwarto doon sa yun, malagay pa ng 2 poste. At dito po, naglalagay na ng mabuhukay na dito ng poste. Nang lalagyan po ng isa pang poste. At yung isa dito, may layout na din po yan.
At yun, pinuputol na ni Eric yung mga bakal. Kasi gagamitin po yan dyan sa paggawa nito. Yung mga bakal na ganyan, pamposte. Para mabuhusan na din po. Pati dito sa ilalim. Ano pa yun dyan, hukayan pa yan. Tuloy-tuloy yung paggawa nila dito ng asintada. Yan. Salamat po, shoutout sa mga nanonood. Comment po kayo sa channel natin para ma-shoutout natin lahat ng mga comments ninyo. Salamat po. Shoutout po kala Tita Cora ng Canada. Yan, thank you po sa ano niyo sa farm. Nandun na din po yung mga gamit para sa paggawa ng CR. Yan, ginagawa na po. Kahit gabi, ginawa nila kuya ninyo yung CR. Unti-unting asintadahan. At yung ibang hollow blocks nandito pa. Di pa nadadala doon. Kaya yun po, ipapatuloy pa po nilang paggawa doon sa CR. At yung pangdingding po, nandun na din. Yan, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Katulad ni Tita Ana. Yan, maraming salamat po. Shout out always kay Tita Ana ng Michigan, USA. Thank you po sa inyo. Yan po. Noong boses mo ang aming gabay, sa radyo'y bituin sa dilim ng buhay. Ngayon ay tahimik, ngunit di nawala. Pag-ibig mo tapang sa puso'y tala. O DJ Franz, huwag kang bibitaw. Sa laban ng buhay, ikaw ay ilaw. Para sa pamilya, di ka napagod. Kalingap boy, puso'y busilak at tapat sa Diyos. Bawat patak ng pawis ay iyong dasal, upang mahal mo'y di magutom kailanman. Di mo man hawak ang mikropono ngayon, tinig mo'y puso ng Kalingap Nation. O DJ Franz, huwag kang bibitaw. Sa laban ng buhay, ikaw ay ilaw. Para sa pamilya, di ka napagod. Kalingap boy, puso'y busilak at tapat sa Diyos. Panahon man ay mag-iba, pangarap mo'y patuloy na dala. Hawak mo ang mikroponong ginto, tinig ng pag-asa sa puso'y totoo. O DJ Franz, mananatili. Boses ng pag-ibig at pag-asa, para sa pamilya, para sa bayan. Tinig ng puso, di magwawakas kailanman. Tinig mo'y di na maririnig sa hangin, ngunit sa aming puso yung awit ay laging green. So yun po, salamat sa mga nanonood at sumusubaybay sa vlog natin. Ito po unti-unti pong binubuo. Inuuna muna po yung kwarto dito.
At yun po, diretso na po yan dyan. Hanggang sa isa pang kwarto dito. Abangan nyo po yan ang magiging ano nito, kalalabasan. Shoutout po sa lahat ng vlogs natin, sa lahat ng mga nanonood sa channel natin. Pa-likes, share at huwag nyo pong skip ang ads at supportahan nyo palagi ang ating channel. Salamat po sa mga nananatili sa atin. Yan, comment po kayo sa mga solid pa rin hanggang ngayon. Ano man po ang nangyari, ano man po ang mga problema, pagsubok, ay hindi nyo po ako pinabayaan at hindi nyo ako iniwan. Talagang sinubaybayan nyo at sinuportahan. Salamat po sa lahat. Abangan na lang po yung mga iba pang ano dito, update sa bahay na ito. Salamat po. Thank you so much.